katawhan. Cebu Catholic Television Network. Surta? Maigsoon niya nata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Medyo may sinyal doon, pero waispayan, morag yapon. Doon ay panultihon sa kaalam nagingon, non potest esidiotonum, cui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa as kamaturan ni pasukan. Mga pangatarungan nga gikan nato. Dili bugos nga gikan sa Dios makapasalaan. Kita usahay mingon nga pinagis pagtuo ni Kristo maluwas ta. Pero kung way sumpay na mapil pagkaluwas ang yawa kay Santiago 2:19 ang yawa nagkurug nagtuog Dios pero dili siya maluwas. Maigso nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Unas tanan pasalamat ta sa atong magagahom nga Dios. Salamat ta sa atong kadugo mga kadugo sa atong pagtuo o usab sa mga igsoon nato nga di na sama natong pagtuo ato gyapon atagan o mga mayong panghinaot. Salamat ta sa atong Santo Papa Pope Francis, nga atong Arsobispo yang Ekselensya Jose Serafia Palma, nga kugi kayo sa pagpaambit, pagbutyag sa mga pulong sa Dios galang sa atong kaluwasan o usab ang iyang paghugpong sa mga laiko. Doon natay Commission on the Laity, Panguluhan Sterfi Barino. Salamat ta sa mga obispo nga nibulig sa atong Arsobispo si Serafia Palma, sila si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Bilyones. Ug-usab sa mga pares parokya sa seminaryo sa monasteryo nga bulig tabang sa pagpaugdaw, pagsustener sa atong mga matuho. Kanya, di ta maglangan yaman atong duha kay gala si Brad John Porca o si Brad Rudy Recasa. Kanunin ni Brad Rudy nga nag-utingkay, nagsusi, nag-ayag sa mga palabras de la Scriptura. Mga nga ato sa ni matagan niya sa John Porca o sa mga sharer sa Catholic faith. Unahon na to si Brad Rudy Recasa. Salamat Brad Sok ug may hapon sa tanang natong viewers ning atong programa Katinawan sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Bitoy Bakuli ug ni Nelson Reyes. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan dinhi sa panultihon 30 tudling size. If you claim that God said something that He never said, He will reprimand you and show that you are a liar. Ayaw pun-i ang gisulti sa Dios kay silutan kaniya og ipaila gayon niya ang imong pagkabakakon. Panultihon 30
Tubling 6, nag-ingong gyud silutan ka sa Dios ug ipaila sa Dios ang imong pagkabakakon. Sa buhat 17, tudling 17, sa maayong balita Biblia na kanayon, busa nakiglantugi si Apostol Pablo sa mga Hudiyo ug sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Buhat 17:17. Si Apostol Pablo makiglantugi kada adlaw dito sa plaza. Sa Juan 10:34, si Jesus miingon, nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Juan 10:34, klaro kayo, ang Dios miingon nga ang mga tao nga mibato kaniya, nibato kang Hesus, mga Dios usab. Ang akong pangutana, Bradsok, mauni. Unsa may ibuot ipasabot ini, Bradsok? Paliw ko nung patinaw ani, Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mga pamahayag, mga tekstong imong giladlad nga makahuluganon, no? Una kining panultiyon 36 nga nayon ng Dios nga kung ang akong mga pulong sundon, paminaon, buhaton, mayo. Pero kung doon ay mga pulong ilitok sa mga tao, nga anak ko ilitok, silutan ko sila. So, sa buot Ginoo niya na diya sa San Juan 3:34, nag-ingon si Jesus nga ang akong mga sumusunod nga akong mga sinugo kinahanglan magmantala, magwalis mga pulong sa Dios. Mana nga lundon mga pulong sa tao niya mahimuwag na sa lintungan na nga unod sa pulong sa Dios na mao makaluwas. Sa San Juan 15:3, mingon si Jesus, ang akong mga pulong makaluwas. Akong mga pulong makaayo sa inyong mga balatian. So bilinhon o gamhanan mga pulong sa Dios. Muna ang katong mga gipili sa Ginoong magsasangyaw, dili unta malimot nga ang pulong sa Dios pamugatan kay gahom ni kaluwasan. Ug ato ning we shall replace our own human words, that's nothing. Our words are nothing compared with the words of God. Kunya, kining buhat 17 nga nibuong sa takay kutlo ni Brad Rudy nga gipahigayon ni Apostol Pablo kada adlaw. Nga dito sa Agora, merkado, doon nagyoy mga pundok nga nagkalilain o baruganan, kalilain o bandiras pagtuo, o ningon sa Pablo, imbitaha ko. Kay makigtagbo ko nila, makigpaambit ko nila sa kamatuuran, o sila mahayagan. O na nga, kada adlaw, Paul debated with them every day. Sa ito paambot sabot sa Ginoo, nga doon na day mga pagdebate o pag sangka sa kamaturan sa Dios o dili sa Dios para malugdang o mupatibay o matigbabaw gyud ang kamaturan sa Ginoo. Ganahan San Pablo ana. Pero mahibong ta kay gikalitsan sa pagpakli ni Brad Rudy ang San Juan 10:34. Nga ningon si Jesus nga kamo mga Diyos usap. Mana kanang kamo daghan man na. Nahibong ta kay kanang pagkasultihan gikan na sa Salmos 82:1. Nato ni basahon. Sa Salmos 82 nya bersikulo 1 mao ni ang napahayag sa kasulatan nga takos sa natong mahatagan og gibugaton. Ang gingon din sa Salmos 82:1. Ang Diyos nagtindog sa katilingban sa Diyos. Taliwala sa mga Diyos naghukom siya. So, plural yun. Katilingban, plural. Nga, mga plural. Nagingon nga ang Diyos nagtindog sa katilingban sa Diyos o taliwala sa mga Diyos naghukom siya. So, muta na kitsa maning mga kadaghanin ni mga Diyos, kaya plural man. Ha? 82.
Ang atong Ginoo nagpahinumdum kanato nga we are really extracted from God Himself, and the last goal of man is to become like God. Nga kita gikan sa Dios, ya mo'y tumong Ginoo nga sa kaulahian may sama ta sa Dios. So tawgon sa tag Dios pero dili capital letter, small letter. Ato na mabasa sa unang suwat ni San Juan, Olohan 3, versikulo 2. Ngayon si San Juan, wala pa kita mahibawag, mga unsa kita. Pero kung makakita na ta sa Diyos, may sama ta sa Diyos. So the highest and the last goal that man shall attain, if he would not be dissuaded by the power of Satan, ang iyaging tumong nga may sama siya sa Diyos. Magpuyo siya sa kalipay, sama sa kalipay sa Diyos. Pero ang atong kalipay, it's relative. Ang sino, it is always absolute and the highest kind of happiness. Nga, magpuyo ta sa kahimtang sa Diyos nga may kamatayon, o kinabuhi o kalipay nga dayon, mo nang may sama ta sa Diyos, pero dili ta ingnon nga mga Diyos sa tasama kaniya. Kay ang Diyos usara. O kini gitudlo sa kasulatan kung nagtuo ka nga usara ang Diyos, husto ng imong pagtuo nga usara ang Diyos. Marang kining gikutlo ni Brad Rudy nga mga Diyos kamo, gipahinumduman ta nga gikan ta sa kinaiya sa Diyos, kaya nga atong tumong og tuyo ning kalibutan na mo ang pagkabot sa tinuod ug hingpit nga kalipay. And it is God Himself who is the absolute cause of perfect holiness and happiness. Mo nang goal nato nga may sama ta sa Diyos, pero dili may sama nga kita mauna ang Diyos, kay usara man ang Diyos. Yeah. Naibong lagi tanganong plural man eh. Ang Diyos nagatindog sa katilingban sa mga Diyos, o nagahukom siya taliwala kanila, taliwala sa mga Diyos, naghukom siya. So, mga, it's plural. So, mo nang sabot nga, we have the destiny to become like God, and we shall be called God, but relatively, dili absolutely nga Diyos na. Mo nang ato ikapambit sa may pangutana ni Brad Rudy Rakasa nga medyo matayog sang atong alimpatakan. Kung dili ta mahibaw sa exegesis kon meaning from the Word of God. Salamat kay Brad Rudy Rakasa. Unya ato sang tagdon si Brad John Porca. John Porca, please. Daghang salamat, Brad Sok. Mayong gabi ang mayong adlaw, mayong buntag sa maabot ning Sibya sa CCTN, nga labi na sa bag-ong nanumpa nga mga estudyante nato dito sa Marigondon nga gipanguluhan sa bag-o nga padikura nga mao si Reverendo Father George Alfonso. So mayong hapon kaninyong tanan paminaw labi na das mabulo ni Looking Go ni Monsignor Arcasarin, magtan-aw sila ning 47. So mayong hapon akong pangutan na Badsok nga kanunay man ako ning himugatan ning mga pangutan nga murag mulibaw tong balibo nga nagpaminaw ni ini ug kani usaban sila ka Katoliko nga akong naibag ni kay nagabasa mata Sirach 38 nya Sirach 42 nga sa karaang hubad sa mayong balita nga dugmok karon nga revise na wala na mabasa dugmok kun sa Dios kining may reliyon nya atong na akong nasugatan Badsok ning bag-o lang miingon man nga kining relihiyon way makaluwas kun dili kaugalingon na nimo pagtuo sa Dios mo ay makaluwas. Amay sakto ani tuhan Badsok ang pagtuo sa Dios. Uwa na relihiyon kinahanglan nga ang relihiyon mo may mutugan nga dunay Dios. Unsa kun ni patin-awa ning maong pangutana Badsok kay base og nagtan-aw niya ning karong orasa ang maong nangutana. Sa Sagrada Escritura, ipaibaw ta nga dunay relihiyon, dunay tinuhuan. Nagikan sa Diyos alang sa tao ug tao alang sa Diyos. Na nasa Santiago 1:26. Nga nagingon nga ang relihiyon nga putli ug wali buling nga makapaymuot sa Diyos. Mao ang ang tao alagad tabang sa mga biyuda, mga ilong tuwapo silang pagkinahanglan.
O labot pa niya na nga maglikay siya sa buling sa kalibutan, magpuyo sa buutan nga kinabuhi. Relihiyon nga magkapaymuot, sabto na to, relihiyon nga makaluwas. Kay kuno natin kinabuhi nga watay pagtagad o pagtuman sa sugo sa Ginoo pagatiman sa mga ilong tuapos, sa mga biyuda nga kabos, wata katuman sa tawag sa Ginoo nato. Kung gilahugay nato atong kinabuhi sa lapok sa kasalanan, labi na nga yamiran ta sa Dios kay sa pinadayag 21-27 way makasud sa langit. Bisan pag dunaray Diyo tayong buling sa tao, dili na pasudlon sa langit. So, mo ni ang giingon, relihiyon nga makapahimot, relihiyon nga makaluwas. O kanang mingon nga way relihiyon, sabot way pagtuo sa Dios, way pag-alagad sa Dios. Muna sa Sirach 35:18 nga dugmukon sa Dios ang taong way relihiyon. Way relihiyon bot sabot way Dios nga gisimba, way Dios nga gialagaran, way Dios nga gihigugma o mahal niya siyang kinabuhi. So all and everything is nothing for Him. All and everything is pleasure of the flesh. So kining tanan mga butang sa kalibutan, matur pa ni San Vicente Ferrer, mga butang nga lumalabay ra, ayaw gaksa aron pagpuyo lunlo ni ana kay dili ka maluwas. Ang labing minugdanon ang kahimtang nga espirituhanon nga atong pagampo, nga atong paglikay sa sala, pagtuman sa mga sugo, mao ni makapaluwas na. Mabasa na sa Biblia, mabasa. Nasa Ezekiel 18:27, maluwas ba ang taong makasasala? Tubag ang Diyos, oo, maluwas ang makasasala. Kung biyaan niya ang tanang mga sala, o magtuman na siya sa mga sugo sa Diyos, o magbuhat siya maayo, kanang tawhana napasaylos tanan niyang kasalanan, o kanang tawhana maluwas. Nagtuman sa sugo, o nagbuhat og maayo. Ezekiel 18:27. O sabi san kinsa nga muharong o musupak niya ng maumpahayag sa Ginoo, nag-insulto sa Ginoo. Kay mingon nga, igo na mo to, kung Ginoo, igo na, nga mo, daig ko kaniya, pero wa magtuman sa mga sugo, wa magbuhat o mayo, dili maluwas. Pasala sa Biblia na sa Ezekiel 18:27. Mana nga, doon na ba'y relihiyon nga makaluwas? Doon na ang relihiyon nga tinuod. Mo na gipamugatan ni San Juan Evangelista. Sa pinadayag 14:12, mao ni pailob sa mga santos kung mga balaan. Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios, sila nga nagpabilin sa tinuhuan ni Jesus. So doon ay tinuhuan si Jesus. Ug doon ay kasuguan nga ipatuman para maluwas na. So those who dare to deny this fact and truth from the Bible will not be saved. Matod pa sa Salmo 119, 155, ang usa ka tawo nga magpalayo sa kasuguan, usa ka tawo nga dili magtagad sa pagtuman sa kasuguan, walay kaluwasan diya kaniya. Mao na nga atong mabasa sa Biblia. So mao sa nang ato'y katubag sa pangutana ni Brad John Porca nga way pagtuo, way relihiyon makaluwas, dili na tinuod. Kahing relihiyon mo ni nga itong pagtuo o pagkamatinamanon. This is our faith and obedience. These are the fundamental composition of religion. Faith and obedience. Balik ta ni Brad Rudy Recasa. Salamat sa ikaduhang higayon, Bradsok. O muditso lang ko sa kasulatan, Bradsok, din sa Sirach 37:31. Gluttony has been the death of many people. Avoid it and live longer. Ang kadalo sa pagkaon nakapatay sa daghang mga tao. Likayi kini ug mutaas ang imong kinabuhi. Sirach 37:31. Likayi gud ang kadalo sa pagkaon. Kay haron ang imong kinabuhi mutaas. Maglikay gid anang kadalo sa pagkaon. Sa buhat 28, tudling 8,
miduaw si Apostol Pablo sa nahilantan ug nagampo. Gitapion niya ayang kamot sa masakiton ug naayo kini. Buhat 28:8. Sa Juan 11:11 sa maayong balita Biblia, gisulti kini ni Hesus ug midugang pagyud sa pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan muadto ako aron pagpukaw kaniya. Juan 11:11. Miingon si Jesus, muadto ako aron pagpukaw kang Lazaro. Akong pangutana ani Bladso, ato ba ning sabton Bladso nga si Lazaro wala mamatay kay gipukaw ra man ni Jesus? Palihog kuno kog patin-aw ani Bladso. Salamat kay Brother Rudy, salamat sa imong gikutlosan nga may tungod sa kahakog, kadao o kining kaulit sa pagkaon, gluttony nga nag-gluttony ug inom, drunkenness. Inom ug pinon niya maghubog yun, drunkenness. Muna mabasa na to sa Galacia 5:19-20 nga kadtong mga tao nga mo hinungdan sa pagkabahin-bahin o tao nga naghinubra sa pagkaon, kaulit siya daling mamatay. So mo na nga kinahanglan nato ang inganlan o kasarangan, no? Ang kasarangan na dili sad sobra, ya dili sad kining nihit sa kayo kay mamatay sa tag gamay ra kay pagkaon nato. So kanang natulog mo na ang termino that can be used by God alone. Kay patay na gud niya, imo na buhion, mura ra kag nagpukaw og natuog. So that cannot be uttered. Even the greatest physician would say that, your dead patient, I will awaken him. Karang imong patay na nga pasyente ako ng buhion, way makahimo ana. Gisulti na ni Jesus sa San Juan 11:25. Nganingon si Jesus ngadto ni Marta o ni Maria magsuon, mga igsoon ni Lazaro nga namatay nga gilubong 4 na kaadlaw. Wa mo may bawo nga ako ang kinabuhi ug pagkabanhaw. Ako ang kinabuhi ug akong pagkabanhaw. O bisan pa ang tao patay na nga motuo kanako, mabuhi siya. O katong buhi nga nagpabilin sa pagtuo kanako dili mamatay. Nga kanay kaduhang phrase, marag lantigyon na bisan pa ang buhi nga motuo kanako dili mamatay. Mamatay magyud bisag dunay pagtuo. Nga apostoles kuha man to mga hugot nga motuo pero nangamatay man gyapon. Bot sabot niya na dili ta mamatay. Kanang kamatayon nga gikadlukan gisulti ni San Juan pinadayag 20 19 nga to sa unahan nga kadtong mga tao nga naghimo og dakong kasalanan itambog ngadto sa linaw sa kayo. Itambog apil ang kamatayon, itambog apil ang impierno o kini mong ikaduhang kamatayon. Yang kanang ikaduhang kamatayon gisigutan wa na lay kausaban. It is always the death of the soul, not that the soul is dead. Buhi man atong kalag. Pero kanang mo ato ikaduhang kamatayon mo ato sa silot sa impierno nga wa nagkayunan nga mabag-o pa o mausap pa siya. Mintras niya atas kalibutan sa Isaiah 55:6-7 ingon Ginoo, dali pangita ang Dios samtang makaplagan pa nimo. O paghimo sa paghinulsol balik kaniya. Kay ikaw dili balibaran sa Ginoo sa pagpasaylo sa tanan nimong kasalanan aron ka maluwas. So mo ni ang gisaad sa Ginoo nga ang makasasala bisan unsa kadaghan siyang mga sala kun mubalik sa Ginoo maluwas ug pasayloon pag niya. Ya dili na gyud niya hinumduman ang kasalanan nga nahimo ni natawhana. Mao ning atong nabasa dinhi sa Isaiah 55, no? Hinumdum ang Ginoo nga ang makasasala nga muduol ug musangpit kaniya sila maluwas.
Pangitaan ninyo ang Diyos samtang siya'y kaplagan pa. Sangpitan ninyo samtang napa siya sa duol. Pabiyae sa makasasala ang iyang tanang sala. Og sa tao nga dili matarong. O labi na siyang hugaw nga nahuna. Pabalika siya ngadto sa Ginoong Diyos. Og ang Diyos maluoy kaniya. Og ang Diyos mo pasaylo sa kamadagayaon sa iyang kasalanan. Nindot kayo pagkasulti sa Ginoo. Isaiah 55, versikulo 6 ug 7. Muna atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Recasa, balik ta ni Brad John Porca. Salamat Bradsok, dito kus pangutana kiniliging purgatorio Bradsok. Kaya miingon man sila nga kini purgatorio imbento ni og kanang negosyo ni simbahang Katoliko. Sa may itong galakto di ka tubag ni Bradsok nga mura magikatalita gibugal-bugalan lang doktrina sa itong simbahan. Mahitungod nini purgatorio. Unsa man gina nga moingon man sila nga uway mabasang litra por litra nga purgatorio. Paliw ko patinaon ni Bradsok. Ang purgatorio, word purgatorio, dili mabasa litra por litra, pero ang iyang indication o kaulugan na yung si San Pablo sa Hebreo 1:3, Jesus facens purgationem peccatorum et sedit ad exteram patres omnipotentes. Jesus facens purgationem peccatorum. Kanang facens gihimo niya nangon sa man pagpanglinis, kalinisan sa sala. So kanang kalinisan facens purgationem. Purgationem linisanan. Nga human siya makapanglinis isa ka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa man. Mo nang unsa man ang sala nga malinisan pa. Human sa kamatayon dunay taong gamay ragsa igukum dili siya makasud sa langit kay nay buling. Di sa dya itambog sa impyerno kay gamay rin sa nabas Biblia na 1 Juan 5:16 ngamingon si San Juan kung nakakita ka sa imong igsuon nga nakasala nga dili ngadto sa kamatayon iyampo siya kadto igsuon nimong nakasala nga dili ngadto sa kamatayon ngano kay pinaagi si imong pag-ampo luwason sa Ginoo pabangunon kanang tawhana pero kung kanang tawhana nakasala sa sala nga ngadto sa kamatayon dili na nimo ikampo. Sala nga ngadto sa kamatayon dili ikampo. Sa to pag may impierno ng kalag dili na madagampo. Kaya that's forever. Sa to pa dunay dapit nga katabangan pastong pagampo. O mo nang inganlan ni San Pablo Cebranon pacem purgationem peccatorum. Linisanan. Kanang linisanan para sa gagmay nga saan. O mo na matabangan ato. Mo na itong tubag sa may pagkutana ni Brad John Porcap, salamat sa makaigsunan niya doon na pamatay daghang mga matulun-anon o angay sa natong tagdon nga pangutana niya ato sang langanon sa paglantaw karon dayon kini mga mayroong danon kayong pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Mike Son, balik na sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May puong skinan man nil volitum ni si precognitum. We cannot love a being which we do not know. We cannot practice a religion which we do not know. Dita makaigugma so sa katinuan kung watay kasayuran. Muna ginanglan na ito ang pagtuon sa mga pagtulunan nga muhatag na itong sangkap sa itong kalagnong pagkinahanglan. The Word of God suffices. The Word of God comprises the oral Word of God, that is tradition, and the written Word of God, that is the Scripture. Nana sa Biblia. 2 Tesalonica 2:15, mingon San Pablo, hupti sa dakong kaligon nga mong gitudlo ka ninyo. Nga mong gitudlo pinagig sinuwat, o nga mong gitudlo pinagig tradisyon. Kung nunay mo anak kaninyo magpatuo nga siya magtutudlo, pero dili mo dawat sa mong tradisyon, ayaw pakiguban kaniya. 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, 2 Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 6. Ya, uban nato niya si Brad Alan Tanggapan, usas mga sharers and researchers of faith and morals. Ya diya si Brad George Turpil, usas atong mga igalaw igsoon nga tigpambit sa maundanon nga mga subok sa pagtuo nga pilo-pilo sa simbahan nga mahimong pagtulunan nga gitagik yun gikan sa kaalam sa balang kasulatan. Una-una to sa Brother Alan Tanggapan. Salamat, Brother Sok, karong hapon. Mahitungod kini sa usa ka lawas nga daghang bahin ato mabasa sa 1 Korinto 12:14-17. Ako pangutanan, Brother Sok. Sa tawahanong panultihon, mao bang hubad bahin daghang bahin sa lawas? Sama sa mata, dalunggan, baba, ilong, tiil, uban pagbahin sa lawas. Sa Diyos nung panultihon, mabasa ba nato sa usa ka lawas daghan bahin sa 1 Korinto 12:12 ngadto 30? Unsay ipasabot sa kalugan bahin aning daghan lawas sa 1 Korinto 12:12 ngadto 30? Palihog po pasabot, Banso. Ang atong Ginoo sa Efeso 5:23. Nangingon nga ang iyang lawas maong iglesia o siya maong ulo sa iglesia. So ang lawas ng isigutan mao ang mga matuuhon, binunyagan o nagpuyo sa tiunay nga pagsugot sa kabugabuton sa Ginoo. Kaya mo manangingon ni San Agustin, I want to be a saint. I want to become a saint. So thus, I will suffer everything. So thus, I will not obey the order of my pleasure, but I will subdue to the will of God. Muna yung San Agustin, gusto kong masantos, pero nangayan kong mag-antosan sa magalisdanan, kasakitan. O
akong sugdan sa pagpaybaw nga dili na ko tumanon ang mga agda sa masalaon makasasala nga tinguha sa lawas. Mo'y akong agdon ang kabubuton sa Ginoo. Muna sa Efeso 5:23 napatugan nga the church is the body comprising the faithful, the believers. Ang simbahan, ang lawas mo ang simbahan nga nagalangkob sa mga tao nga mituog nagsugot sa Ginoo. Muna sa Colosas 3:15 niingon si San Pablo nga buot ang Dios nga ang tanang mga tao magpasakop sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Ug usara ka iglesia. Dili daghan ang kitukod sa Ginoo. Ato na mabasa sa Efeso 4 versikulo 4 ngadto sa 6, usa ka Dios amahan, usa ka Ginoo nga mao si Kristo, usa ka Espiritu Santo, usa ka bunyag, usa ka pagtuo, o usa ka lawas nga mong iglesia. So di modo ang pangutanan ni Brad Alan Tanggapan mao nga ang unsa ng lawas gisgutan nga daghan mao ang iglesia nga nagalangkob ang daghang mga matuod. Salamat kayo Brad Alan Tanggapan nya George Torrepil ato ding tagdon. Daghang salamat Brad. May hapon kanimo nya, may hapon karon tanan. Ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod nga itong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya sa mga online viewers nga nagsunod po may ding paglantaw kadinyo. Nya akong greetings diha sa Paknaan, Mandawi City, sila si Brad Vicente Badal o si Christopher Andrino nga kanunay nga naglantaw. Nya dito sa Katarman, Liloan, si Dung Alianik nga kanunay sad nga nagsunod ning programa. May paglantaw ninyo diha Brad. Basok, ang pangutan na may tungkol ni sa bunyag, Basok. Ining sakramento sa bunyag, Basok, maugin ni siya ay unang pultahan, Basok, sa mga sakramento. Kay gani, dili man ka makakalawat kung wa ka mabunyagi. Nga, di isa ka makapakasal, dili isa ka makumpirmahan. So, maugin ni siya ay unang pultahan sa mga sakramento. Nga, panudlo sa itong simbahan, nga kining sakramento sa bunyag, mao ni siya ang mukuha sa sala nga panulundon, original sin niya itong mga bata pa. Pero katong mga dagko na, kung wa si bunyag niya, mabunyagan sa nga dako na, dubli ang makuha niya itong iyang original sin, kung katong iyang actual sin, katong sala nga buhat nun. Pero ang akong pangutan na, Braso, diya sa Lucas 3:16 sa 17, Braso, si Jesus, Braso, gibunyagan sa tubig sa Jordan ni San Juan. Kunya, ang purpose aning bunyag, Braso, mao man ang pagkuha sa sala nga panulundon ug sa buhat nun nga sala kada kung dako na. Ang pangutan na, Braso, si Jesus, Braso, wa man to'y sala, wa man to siya nang gitawag og original sin. Ang akong pangutan na unsang gyud purpose o katuyuan ni Kristo nganong nagpabunyag man siya, Braso, ni San Juan nga wa man siya sala niya. Ang bunyag mao man ang pagkuha sa sala nga panulundon ug sa actual sin kana kung dako na. Ang pangutan na, Braso, unsa gyud purpose ni Kristo, Braso, nganong nagpabunyag siya kanara, Braso, dengan kalaman. Sa Ebanghelyo giaso ni San Mateo 3 tudling 16. Si Jesus padayag ngadto ni Juan Bautista nga magpabunyag siya. Og si Juan Bautista mitubag dili may magtutudlo. Ako mo'y angay ni mo bunyagan. Kay dili kay ko takos o angay nga mohubad o moayo sa liston sa imong tsinelas, sa imong sapin. Si Jesus mitubag pasagdi lang. Juan, nga matuman na to ang nasulat, na matuman na to ang pagkamatarong. The word pagkamatarong, justification. It means to subdue and to obey the will of God. Kay nasuwat mangod sa Isaiah 11, nga sa pag-abot sa manunubos mo tugdon kaniya ang Espiritu Santo o mapuno kaniya ang kaigayunan sa afirmasyon sa kaitasan. No to yun hitabo nga diyang gibunyagan si Jesus, may kunsad ang Espiritu Santo o nadungog ang tingog samahan nga nabati dili lamang ni Jesus kundi sa mga katawhan dito sa Jordan nga may uban nga humana mabunyagi ang uban mo pa.
Nga ningon ang tingog kini si Jesus ang akong anak nga pinangga, o diya kaniya ako dunay kalipay. O pamati kamo kaniya. So, mao ni ang ginganlan og the public affirmation of God the Father and the somewhat extraordinary way or formal way of God that Jesus is sent by Him. Muna ningon ang amahan, siya ang akong anak nga pinangga. Diya kaniya ako dunay kalipay, pamati kamo kaniya. So, doon ay lain nga senaryo nga pagpadayag sa Ginoo nga no. Aron mapadayag ang tres personas del Santissima Trinidad. The Father in heaven, the Holy Spirit appeared as a dove, a bird, and then Jesus in the river of Jordan. So, daghan taog magatunan siya pagpabunyag o foremost ang atong humilidad, the humility of Jesus. St. John said, "Am worthy not to baptize you." Dili ko angay makabunyag kanimo, ikay bunyag na ko. Pero si Jesus sa dakong pagpubos, tumano na ito nasuhat. So muna, it's not that Jesus was really replete of original sin or actual sins at all. Nothing. Kaya itong mabasa sa Biblia, nga si Jesus way buling sa sala. Nasa 1 Pedro 2:25, nga way buling sa sala o guwag gani bakak nga miguwa siyang baba. So therefore, that baptism does not mean the cleansing of mortal sin in Jesus which is not found in Him. O katong na tubag na to, motutuyo ang nagpupunyag si Jesus. Muna itong tubag sa may pangutana ni George Torrefil, yan ita maglangan ni Carlo Badinas o sa mga series sa Catholic Charismatic Renewal Movement sa mga youth groups. Carlo Badinas. Daghang salamat Bradsok og maayong hapon kaning Bradsok og maayong gabi aga nining atong maabtan nining atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa di pa ko mangutana Bradsok, greetings nako sa atong kauban sa CFD, si Brad Michael Camunilas o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba o kanimo Brad Herms Luinas taga Calbayog Samar, bahayong pagtan-aw ni Brad. Ang akong pangutana Bradsok, sa unang Timoteo Kapitulo 6, gihisgutan nyo dito Bradsok nga ang Dios bugtong dili mamatay nya, dili ang Dios dili maduol ug bugtong dili mamatay ug hari sa katuigan. Dini Bradsok, giklaro Bradsok nga ang usa sa kinaiya gyud sa Dios dili mamatay nya, giingon po dito dili ni siya maduol ang hari sa katuigan. Ang ako pangutana Bradsok, nasayod man gyud ta Bradsok nga kini si Kristo Dios. Ang ako pangutana Bradsok, nganong naduol man ni siya Bradsok sa katong tawo nga gitalinugan. Giingon dito sa Marcos nga dunay tawo nga miduol kang Kristo ug mihikap sa iyang sapot. Nya Bradsok, giingon dito sa unang Timoteo 6 nga ang Dios dili man maduol. Nya kung Dios pa si Kristo Bradsok, nganong giduol man ni siya Bradsok? Palihog ko og pagpatinaw Bradsok. Ang natura Dei, the nature of God, is absolute light. Kahayag nga matud pa bisan pag 23,000 ka mga adlaw nga mudungan og siga, dili maka lupig sa siga sa kahayag sa Dios. Mana Christ as God in living the nature of God, di maduol ang kahayag nga naa kaniya. Siya bugtong nga dili mamatay. Pero namatay mabasa sa 1 Timoteo 3:15-16 nga nag-ingon ang kasulatan nga sa 1 Timoteo 3:16 nga ngay sa nato ning hatagan og pagtagad ang mga pulong nga may yung hibaw-an nato ngano. Gingon din sa balaang kasulatan, sa waylan tugi dako ang tinago sa pagka-Diyos nun. Ang Diyos nga gipadayag diya sa unod, gipangamatarong sa Espiritu, hikitaan sa mga manulunda.
giwali taliwala sa mga kanasuran o gituuan din sa kalibutan, gibayaw sa Maya. Ukay lang tugi, dako kayo ang tinago sa pagka-Diyos nun. Ang Diyos gipadayag diya sunod. Verbum carum factum est, that the Word, which is God, became flesh. Ni sulubog dagway sa tao, sa nakita siya, nahikap siya sa iyang tawanon nga kinayas pagkatao. Sa San Juan 8:12, si Kristo kahayag sa kalibutan. So, balik ko na to nga, ang katumanan ng 1 Timoteo 6:16, nga, Diyos nga nagpuyo sa kahayag nga di maduol, Diyos bugto nga dili mamatay sa Kristo na. Pero nagpakatao man mo na nga makita, mahikap siya, kaya nagpakatao man. Pero siya ang pagkasiya is the light, o siya dili mahimong matutukan sa itong mga mata. Kay non capax sa Latin pa. We have no capacity to see God face to face unless God will put on upon us the glory of God. Mabutang panahon, yan lang nag-beatification, vision, beatifica, nga makakita ta sa Diyos sa naong, nga di mo kita kahimo, kay suluban ta niya sa Gloria Dei, the glory of God. Muna ang tubags pangutana, nga ano nga, kining Jesus nga di, kahayag ni maduol, naduol man, nakita man, nahikap gani, kay isulob siya, sumala sa way lang tugi ang pagka-Diyos nun, nga ang Diyos gipadayag sa unod sa tubong nagpakita sama sa dagway sa tao. Muna ito tubags pangutana ni Carlo Badenas, balik ta ni Brad George Torrefel. Daghang salamat pag-usab basok. Akong pangutana basok akong ipasuka diha sa Mateo 16:18 basok. Tuningon si Kristo ni Pedro nga, "You are Peter, upon this rock I will build my church. To is Petros, it soperang Petram, edificabo ecclesia miyam." So, ang akong pangutana ni basok kay nahugong ni siya glalis basok tungod aning Petros basok nga ang hubad sa translator basok instead nga sa original kay Aramaic man gito ang pitulungan ni Kristo paglitok niya na wa man to nag-Griego si Kristo, Aramaic man gito, kifa man na dito, pero gihubad sa translator basok og Petros sa Griego. Kunya nahug maning lalis basok kay ang Petros gamay man nga bato, small stone, matod pa nila. Kunya mao lagi basok dili mahaom nga si Pedro patukuranan kay si Pedro sa ato ang panudlo siya man ang patukuran kasi Kristo sukaranan niya si Pedro patukuranan nga anha itukod ang church ibabaw ni Pedro. So kinalang nga dako gining bato murag gitawag siya foundation rock kung arita sa kifa sa original. Pero kay Petros man basok muna nalalis ni kay small stone man na Petros. Ang pangutana basok nganong Petros man ang gigamit sa translator basok nga dili man siya haom gid kayo nga kung atong ikual nga si Pedro patukuranan basok no manig lalis basok kini bang Petros basok gikan begini ni Mateo basok si San Mateo bagyud mo'y nagsulat ana basok iyahab gini gikan basok kay sa Aramaic si Kristo nag-Aramaic man to ihubad man sa Griego nya New Testament was written in Greek man halisan mo the Bible so Griego man so Petros ako pakutan na basok una si Mateo bagyud mo'y naghubad ani basok gikan sa kifa ngadto sa Petros nya ikaduha nganong Petros man nga dili man kayo haom kung may tungod ni San Pedro nga siya himuong patukuranan kay nahug mo sa small stone gamay ra nga bato basok pali kog pagpatinaw basok. Originally kanang kipas si Kristo gigamit ana alang ni Pedro telling na labangan og nalabyan sa mga magbabasa sa kasulatan ana sa Juan kapitulo 1:42. Og iyang gidala siya kang Jesus. Og si Jesus mitan-aw kaniya og mingon, "Ikaw mao si Simon, mao man si Pedro, anak ni Juan. Pagangandan ikaw og Kifas, nga kuno baron Pedro." Pero kining Kifas is Hebrew word nga ang kahulugan ni dakong bato. Kifas. If you go into the dictionary, try to look the word Kifas or Sifas, and then you will find and come across that the meaning is rock. Dili small stone, rock. Dakong bato. Kristo nagsulti ana. Mo na nga pag
Kanang pangutana nga nung Petros man nagigamit sa translator sa Mateo 16:18. Ikaw, Petros, o gibabaw ning Petra pagatukuron ko nga akong iglesia. So, maintindihan nga, the translator is intellectual. Doon ay ginganlan sa English of intellectual propriety. Nganong nganlan man mo ngan sa babae ang lalaki. Unless there is that similarity, the name of a female or male is the same. Nganong nganlan mo ni mo si Pedro, Petra, ang babae mo na, nganang Petra, ngan mo na as babae. So, ang usa ka translator, gamit siya sa intellectual propriety. Now, this is a man. This is a male. Why should I use Petra? Nga kanang Petra, feminine mo na. So, he used Petros in order to identify his propriety on intellectual proper. Mao nga, ang gigamit niya Petros kay laki man. Ya, ang sunod, og ibabaw ning Petra, kanang Petra, sa Latin o Griego, dakong bato. So, ingnon tato ikaw Petra, og ibabaw ning Petra. So he is not using his intellect propriety. Nganong iya mapugso ng iyang kugalingong pangunahon na nga kining lalaki nga nan nga as babae kanang Petra babae man na. So maybe the translator would say to you and to us reading the Bible, seek the original. Kung sa may original, kipas. Kung saan ang kipas? Dakong bato. Ang isulti ito sa Ginoo, gisunod sa translator, ikaw si kipas dakong bato. O gibabaw ning kipas tukuron ko nga akong iglesia. So that is the challenge of the translator to you and to me as reader. Seek the original. And the original is kipas dakong bato. Simple as that. So dili kay mingon nga gamiton sa translator Petra sad. Naun sa ka babae man nga amnas babae na Petra imo ginang lisuon ng utok sa intellectual propriety. Nga kinahanglan nga ni lalaki man natin nga sa lalaki. Pero it does not mean nga originally Petros gamay ning bato. So seek the original mo nang nasa Juan 1:42. Nga nagaan ni Pedro o kifas nga dakong bato si Kristo gyud. Juan 1:42. Mo nang tubag sa mga tanan. Kunyas di pa ta mo padayon ato dayeng mga pasalamat sad. Pasalamat gikan sa mga talisaynon o mga pagampusan kay ang duha ka bata ni Samsam Gulyas atong mayor na suspect man sa COVID, si Pining o si Princess, pinangga kay niya. Muna nga ang mayor naghangyo sa pag-ampo na madali pagkahilwas ang mga pinangga niya. Na doon ay ingno na to symptoms. O niya, ang mga talisaynon nagpasalamat kay sa dakong harong sa kalisod gatubang sa talisaynon ang pandemya nga daghan kayong nangamatay sa coronavirus nga COVID-19 giharong sa mayor pinagi sa principle of isolations and frontliner and medicines. Doon ay isolation area, ibutang dito ang mga suspect, doon ay mga frontliners, mga doktor, nurses, tambalan. Daghan nila na ulian, mamayong ilang symptoms. Mao na pagigharong sa mayor. Unya, pag-abot sa audits, pati naghana sa itong mga kaigsunan nga nuwad ag panimalay labi na sa bukid, yan naman, siya mga pakigbisog, paghangyo, ang atong gobernador, si Governor Gwin Garcia, niya tagog thousands of coupon alang niya itong mga na guba gyud totally nga balay 8,000 pesos kada usa pila to kalibo kadagha mga taga-bukid ug taga-patag nga naluad gyud tibok nilang balay gihatagan og coupon 8,000 pesos unya ug masobra na magamit nila ang coupon sa pagpamalit o makinanglanon sa panimalay o tambal ba mao na ang pangiliupo ni Mayor Samsam o gitubag dayon ni Governor Gwin tibok Talisay, tibok lalawigan sa Sugbo, gitagad sa atong Governor Gwin. Unya ang mayor sad
nag-andam na sad kung sa kapuno niya ini para sa mga igsoon na to mga non-totally damaged. O naghatag siya bugas, way gipili, mga dato, adunahan o mga kabos o timawa, gitagag bugas. Kato sa pandemya, ihatag siya bugas, wag po gipili. So, kini ang nagalihok o nagatagad, bisan sa kalisidanan, bisan sa kasubo niyang gibati, tapos sa pinangga niyang bata, si Princess o si Pining, iyang giatubang ang problema sa Talisay. Wa siya mo sibog, harong siya. Muna ang atong mayor nga doon na siya proyekto nga dako kayo na sa poblasyon, ang tourism hub na purting ninduta ng poblasyon kung mahuman. 100, 200 million, 300 million gastuhon nun. Pero ang mayor ni Parug nga di niya biyaan ang nga mahuman yun sa iyang termino. O usab ang 6,000 scholars sa Talisay City College wa may bayad. Why tuition fee? Why miscellaneous fee? O gipirmahan no less than the President Rodrigo Duterte. Ang kanang Talisay City College, way bayad. Daghang kay malipayon nga maginikanan, daghang kay mga ni-graduar, way tawag gasto maginikanan. Kay mong scholars, ya sunod nga tuig, daghang mo graduar, maninguho ang mayor nga manormal ang atong panahon maka endorse siya nga to sa mga dagkong kompanya nga magatrabaho ang mga kabataan nga mga scholars. Graduado na. Ingon niya na ang atong mayor sa Talisay, nagpasalamat ang mga Talisay noon, labi na siyang aksyon agad. Doon ay mga masakiton nga mag-antos sa kasakit siya lagawas niya, ginanglan og check-up, laboratory check-up. Kibayran na sa mayor ang ilang laboratory check-up. Ikabot nga to sa hospital, ibawa na ang doktor unsay itambal ini tawhana. So kini ang aksyon agad. Kung doon ay madisgrasya, mga bangga, ang mayor na adayon ang iyang mga tao sa pag-adiman sa mga suliran sa niya. So salamat ha nga ang atong mayor sa Talisay, Sam Gulyas. Unya ang ato sa mga councilors nga kugihan kayo, sila si Honorable Ricky Asnar, Honorable Rudy Cabigas kung pagubangkon nga Diyos nun o may nantuson kayo, o si Jojo Bacaltos, Lister Daan, Ferde Rabaya, si Gail Restauro, mga ladies sila si Yeyin Bukaw, si Inday Josepina Consial, Ophelia Ilanan, Councilor, ug si Magdi De La Torre. So, Maning Cabriana, one of the councilors, nakugihan kayo. Tabang sa mayor. So, muna yung kalipay sa mayor nga siya mag-inusara doon ay nagtambayayong kaniya. Salamat sa mayor o niya atong masabot nga kinahanglan siya sa pagampo para madaliin tao kayo ang iyang duha ka pinanggang bata, si Pining o si Princess. Unya, nag-ato na yung mga igsuon, mga naghaim, din itawag ganina taga Santo Rosario, asa man tong libro sok nga kining katinawan sa pagtuo, 1, 2, 3, Armadura Divina, unya nga atong libro nga kaagi sa mga santos, taming o nga atong argumento bibliko nana sa tubang ni Mos Cathedral Cebu, dapit sto na ang Archdiocese Book Center. Kanang malibro nga yung ipangitan na adihan. Salamat sa atong amigo nga kanunay naminaw naglantaw na to sa Brad Surping Algeri sa San Fernando nga puwerteng just no na ang mga nagpuyo-puyo ro diha iyang gipakasal sa pare, siya ay naggasto. Brad Surping Algeri taga San Fernando. Salamatan ini nga itong mga kaigsunan o ang Diyos doon na diya ko yung amigo nga nitunol na to kining San Rafael Herbal Oil hasta lang epektibo ha naaroy panahon perting namok imulay haplas di pa namok niya mga kangulngol slawas port mi ngayuwa wala nga sila maghihatagan kung sampul asa ni makita diya sa San Vitales ha nasa Dolce Cathedral. Pasalamat sa atong pinangka kayo si Bradodong Limsua nga kanunay
nagpadayon siyang paghigmata tulumanon sa DYHP RMN Tatak Cebu. Kauban sa itong tulumanon ang pahayagan sa kamaturan. Salamat ko ni Brad Alan Tanggapan, Brad Rodi Recasa, Brad John Porca, o si Brad George Torrefield, o si Carlo Badinas. Tagmuta po ni atong tulumanon. Atong katinawan sa pagtuong Katoliko, ang Diyos magapanalangin ka na to. Mayang gabi, mayang adlaw, mayang hapon, agad sa panahon nga may dangat kami sa inyong nataran. Thank you. Kini si Brad Sok Fernandez. Amen.